Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang person of integrity. Philippians chapter 4 verse 9 ang sabi rito. Whatever you have learned or received or heard from or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So napakabigat, napakagrabe nung verse na ito na sinasabi dito. Si Jesus ang nagsasalita rito, na sabi niya, kung ano man yung nakita nyo sa akin o kung ano man yung narinig nyo sa akin, gawin nyo ito and mapapasiin nyo ang Panginoon. So kumbaga napakahirap, napakabigat ng sinabi ni Jesus na ito, na yun nga, gawin daw natin yung mga sinabi niya at yung mga ginawa niya. So parang napaka-imposible. So ayun, napakabigat ng verse na ito. So punta tayo sa unang teaching. Ang sabi, leading by example, it is the leadership style of Jesus. So yung paglilid or yung pangunguna sa mga tao or sa pamilya mo or sa mga kaibigan mo, sa kapatid mo, kung ano-ano, basta pag sinabing leadership, ang tunay na leadership is yung kung paano namuno si Jesucristo nung nandito po siya sa lupa. Sinasabi rito na ang totoong style or ang tamang style na pamumuno ay sa katulad ng pamumuno ni Jesucristo. So yun, sa ikalawang teaching, ang sabi, it happens through leading by example. It happens through testimony. So sa pamamagitan ng pagpapatotoo. So pag tayo ay gusto nating maging leader, o kapag tayo ay namumuno tayo, ginagamit natin yung bibig natin, ginagamit natin yung salita natin sa pagpapatotoo, na sinasabi natin na kung gaano kabuti ang Panginoon, kung ano yung mga magagandang mangyayari, kung ano yung mga plano natin. Kumbaga, ang tamang paglilid kasi ay sinasabi rito is, kumbaga, nakikita sa pananalita mo, nakikita sa kung ano yung mga sinasabi mo, doon makikita kung doon mo may papamalas yung pagiging leader mo. So sa ikatlong teaching, ang sabi, it shapes, leading by example, it shapes the lives of the next generation. So kapag tayo ay nag-lead na kagaya ni Kristo, kapag tayo ay nagiging leader, kumbaga bumubuo tayo ng mga kumbaga naghahasa tayo ng mga next generation, yung mga susunod na henerasyon ba. Kumbaga yung mga bata, syempre nga naman, kapag ka naglilid tayo, kapag ka namumuno tayo ng mga maliliit or ng mga mas bata sa atin, pagdating ng panahon, sila naman yung magiging leader. So kumbaga, it shapes the lives of the next generation, yung mga susunod na henerasyon pa. So sa application po na tayo, paano nga ba natin ito may a-apply sa ating mga buhay? Ang sabi, pass on the leadership of Jesus. So ayun nga, gayahin natin yung pamumuno ni Jesus. Isa puso natin or isagawa natin sa kung paano pinamunuan ni Jesus itong mundo or yung mga tao sa paligid niya. Dapat maging ganun tayo. Sikapin natin na maging ganun din tayo. Siyempre, hindi naman natin kayang gayahin literal ang Panginoon, dahil yun nga, tayo ay tao lang. Pero kumbaga, ilagay natin sa isip na mamumuno ako na kagaya ng pamumuno ni Jesucristo. So ayun. So sa ikalawang application, ang sabi rito, watch your life and doctrine closely. So dapat yung buhay natin at yung doktrina, hindi yan nagkakalayo. Dapat nagkakatagpo yan, na sinasabi rito, dapat namumuhay tayo ng naaayon dun sa doktrina, ng naaayon dun sa kautusan, ng naaayon sa Biblia. So dapat in short, dapat pinapamuhay mo yung buhay mo ng tama. Pinapamuhay mo yung buhay mo dito sa lupa ng maayos, ng mabuti. So ayun, so sa ikatlong application, ang sabi rito, shape the next generation. So ayun, maghulma tayo or buuin natin yung susunod na henerasyon, maaaring kapatid natin o yung mga anak natin, yun, sa pamamagitan nga ng leadership, sa pamamagitan ng pampangunguna sa kanila sa tamang paraan, sa naaayon na paraan. And ayun, napakarami ko natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Glory to God.